Pilipinas, narinig natin noong Martes ang estado ng telekomunikasyon sa bansa mula mismo sa bibig ng telco companies. Dumami ang construction permits na na-issue, dumami rin ang towers na naitayo. Mayroong mga improvements. Narinig din natin mula sa National Telecommunications Commission kung nasaan ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa Asia. Hindi po tayo masaya na tayo ay nasa gitna ng ranking. Ayon sa Speedtest Global Index, internet speed for mobile broadband improved by 94.35% from 7.44 Mbps in July 2016 to 14.46 Mbps in February 2019. Pang number 33 pa po tayo. At nung nagalit ang presidente, ayon sa Speedtest Global Index October 2020, pagdating sa mobile broadband speed, ay pang 34 na pwesto or number 34 ang Pilipinas. Halos wala pong pinagbago. Samantalang ang Thailand ay nasa number 16, ang Vietnam ay nasa number 18, at ang Laos na nasa number 22. Nalaos pa po tayo sa Laos. Patuloy pa rin ang mga reklamo tungkol sa serbisyo ng telcos. Kasama na rito ang mahal na serbisyo kumpara sa ibang bansa, interrupted signal, drop calls at walang cellphone signal o walang internet sa remote communities. Hindi natin mararating ang world-class status kung may ganitong mga aberya sa mga serbisyong natuturing na basic sa sektor ng telekomunikasyon. Patuloy ang ating pagmomonitor sa ating mga telcos. COVID update naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 68 million or 68,822,212 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,567,706 katao naman ang binuwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na meron ng 15.3 million cases at 289,000 deaths. Pangalawa pong India, 9,735,000 cases, 141,000 deaths. Brazil, 6,728,452 cases, 178,995 deaths. Sumunod po ang Russia at panglima po ang France. Meron po tayo ngayong 26,545 na mga aktibong kaso as of December 9 ayon sa DOH. Ito ay 5.98% ng total cases. Sa mga aktibong mga kaso, 91.8% ay mild at asymptomatic, 5.2% ay critical, 2.7% ay severe. Ito naman po ang bilang ng mga gumagaling, no? Magkakalahating milyon na po or 408,942 ang gumaling or 92.07% po ang recovery rate. Samantalang nasa 1.95% po ang case fatality rate or 8,667 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami. Makikita po natin naman ngayon dito sa infographics nito ang patuloy ang pagbaba ng mga kaso sa confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of December 9, 2020. Nakikita po natin na malinaw na pababa yung mga kaso. Sa susunod na infographic mo, makikita rin natin na yung confirmed cases ng COVID-19 by adjusted date of onset as of December 9, 2020 ay patuloy din ang pagbaba. Bagamat meron pong isang araw na kaunting bahagyang tumaas, no? Pero patuloy naman po yung pagbaba. Puno na ba ho ang ating mga ospital? Ang mabuting balita po ngayon, 57% available pa po ang ating mga ICU beds. 60% available ang isolation beds. 74% available ang ating mga ward beds at 80% available ang ating mga ventilators. Ulitin ko po, no, hindi ibig sabihin na marami tayong mga available bed capacity na tayo magpapabayana, no? Ang hiling po ng ating presidente, mask, hugas, iwas. Okay, kasama po natin ngayon ang Director General ng Anti-Red Tape Authority or ARTA na si Attorney Jeremiah Bellica. Sir, nung huling press briefing po natin ay kasama po natin lahat ng telcos at sa pagnanais po ng presidente na ma-improve nga po ating telecoms, binalaan niya ang lahat ng lokal na pamahalaan na pabilisin yung pag-issue ng permit dahil ang reklamo ng mga telcos, hindi raw bubuti ang kanilang serbisyo kung kaunti o kulang pa rin ang mga telecoms towers. So, nasa poder po ng inyong opisina ang pagsisigurado
na mga telcos, ang mga lokal na pamahalaan ay hindi po tumatagal o nagtatagal sa pag-issue ng mga permits na ito. Ano na po ang estado, lalong-lalo na dito sa mga permits na hinihingi na ating mga telcos? The floor is yours, Secretary Jeremiah Bellica. Audio please. Secretary Yan, Harry. yan. Yeah, Okay, go maraming ahead. pong salamat, Secretary Harry. I would be sharing my slide. Marami pong salamat sa pagkakataon na maipakita ho natin ang mga nangyayari at mas maintindihan po natin what has happened pagkatapos po na banggitin na ating Pangulo ang priority po na ito. So first off, we have to understand na tayo po ay nag-employ ng 1-2 punch pass permit system po natin. Ang 1-2 punch po na to ay kombinasyon ng number 1, yung automatic approval provision po ng ARTA law or yung Republic Act 11032 or Ease of Doing Business law. Ang automatic approval, ibig sabihin po, kung kumpleto ang requirements, kumpleto ang fees, lagpas ng 7 araw, nakabinbin, automatically approved na po yan. Ang second pong punch po natin is yung streamlining na ginawa po natin, pinangunahan ng ARTA, DICT, DILG, at ng iba pong mga government agencies na ating kasama. Now, after po ng atin pong nabanggit po ng ating Pangulo yan sa kanya pong recent State of the Nation address, ang Joint Memorandum Circular Oversight Committee ay atin pong kinonvene at nagkakaroon ho tayo ng regular meetings every week po, every Thursday, kasama po ang mga telco companies. At nagkakaroon ho tayo ng mga hearings. Pinatawag po natin ang mga telco companies at pinag-submit po natin sila ng lahat ho ng mga nakapending nilang na mga application sa buong Pilipinas po. And to give us a understanding kung ano pong aming natuklasan sa mga hearing na to at submission, of course, nung amin sinubmit ho sa amin, a total of 1,572 initial applications po ang binigay po sa amin sa lahat ng 335 cities, municipalities ang sinubmit sa amin ng Globe at Smart. Pero ang amin hong natuklasan dito ay meron hong kakulangan ho pala kasi only 132 applications or 8% lamang po ang na-identify na kumpleto ang documentary requirements and payment of fees. Isa ho yan sa amin pong very glaring na nakita po dyan na kung saan after ho naming padalhan ng notice to explain ng mga LGUs ay sila naman ay nagpaliwanag na kulang daw po, no, at nagkaroon ho kami ng hearing diyan. And at on the other side, para balansehin naman po ang nakita naman po ng mga telecoms ay hindi raw ho sila nakakapagbayad dahil hindi ho sila nabibigyan ng order of payment. So ito po yung natin hong naabutan na situation po diyan kung saan ito po yung rinisolba po natin sa mga series of mga hearings ho natin. In other words, ang telco companies ho ay kinumply nila yung kanilang mga requirements na kulang at ang mga LGUs naman ay inilabas po yung kanilang mga order of payments na sinasabi hong kinakailangan. Now, ang isa pa hong, yung second punch po natin na tinatawag is yung streamlining po na banggit ho natin sa iba hong mga briefings ay nagkaroon ho ng Joint Memorandum Circular 2020-01 na kung saan yung mga bagong applications naman po na pumasok o papasok ay hindi na ho ganun kahaba at kahirap po ang proseso. So dati ay 13 permits, ngayon ay 8 from 86 requirements, 35 from a time of 241 ay 16 days na lamang po ang inaabot. Kaya ho ang resulta po na to ay ang napakadami pong mga permits na lumabas po. Galing po itong datos na ito sa atin pong mga kasamahan sa private sectors. Sa pakikipagtulungan din po ng mga LGUs at mga national government agencies, there is almost 10,000 total permits na lumabas. Ito pong mga permits na to ay combination na rin po ito ng mga application for towers at gayon din po yung sa mga cable, yung sa mga fiber optics dahil ho accordingly rin po ay sinutulungan na rin po natin ang mga companies na ito sa kanila pong problema sa pagpoproseso ng kanilang mga permits po sa mga cable, sa mga fiber optics. Now, kung ano hong ginawa ho natin, na-achieve po natin dito po sa telecommunication sector ay through the program ni Himaya ay kalinsunod sa utos po ng ating Pangulo na paiksiin, pabilisin ang proseso. Ito rin ho ang ating hong ginagawang kasalukuyan sa logistics sector, socialized housing sector,
sa food and pharma, and sa power and energy, sa tulong na rin po ng Energy Virtual One-Stop Shop. So by January po, we expect the logistics sector ay makita rin ho natin ang dramatic na streamlining diyan po sa mga sektor na atin hong nakasunod rin po. Now, ways forward po, ang atin pong mga napag-agrihan sa amin pong mga meetings nung ating joint oversight committee po ay mag-i-issue ho kami ng supplemental guidelines to harmonize ang provisions po ng Bayanihan 2 at ang Joint Memorandum Circular para sa guidance po ng mga government ng mga LGUs, ang pagpapatuloy na monitoring at compliance ng mga ahensya sa mga prescribed processing times na nakikita ho natin na nagko-comply na po ang mga government agencies, ang patuloy na pag-assist po natin sa mga telcos sa kanilang mga pending applications, hindi lamang po ng ARTA, but ng DICT, DILG, DSUD, at ang iba pong mga government agencies. Now, ang commitment rin ho natin, patuloy po natin na meron pa hong ibang mga areas for improvement na ginagawa po tayo. Ang DPWH ay mag-i-issue po sila ng amendment ng DO number 73 series of 2014. Ito po in relation doon ho sa right of way sa mga national roads para sa mga post, cables at mobile service providers. Sa ngayon ho kasi ay pinagbabawal yan, subalit magkakaroon ho ng paglilinaw para ho ito ay makatulong at magkaroon po ng mga proyekto gamit po ang mga right of ways. Also, ang DOH, FDA, DICT, DSUD ay magkukonduct rin po ng extensive targeted information dissemination sa mga forums regarding sa health implications, yung mga radiation at mga cybersecurity concerns respective naman po sa mga homeowners association. Ngayon, nais ko na paalala na ang reform train against red tape is really on the move and it's gaining momentum. On it are the hopes of the people, and let us work together for a smarter initiative and better Philippines sa pamamagitan po ng pangunguna ng ating Pangulo at ng ating pong sabayanan ay we are seeing na ang pagbilis po ng permit ay napipinto na po at by next year, we hope na mas madami pong mga towers pa ang itong maitatayo. Nabanggit po sa briefing that there are an additional of 5,000 towers na po ang naitayo simula po ng mga reforma po na ginawa natin. So marami pong salamat, Secretary. Oo. Panyero, two questions, no? Hindi kaya naman ang dahilan kaya hindi na kukumpleto yung mga documentary requirements napakadaming documentary requirements. Naalala ko, pinababa na rin natin yung mga number of requirements para sa mga telecoms. At ang pangalawang tanong po, kasama ba ho sa inyong jurisdiction ang BIR? Tama po yan, Secretary. Ang sa una ho ninyong katanungan, kaya ho meron na ho tayong JMC na nagawa at nabawasan na ho ng malaki ang mga requirements at nadagdagan pa ho ang tulong ng yung tinatawag po na sa Bayanihan 2 na sinuspindi rin po yung karamihan po ng mga permits po dyan. So, hindi na rin ho problema yung napakarami at sangkatutak na mga requisitos po ngayon. Doon sa pangalawang katanungan po ninyo, ang BIR po ay kasama po sa atin pong jurisdiction po ang kanila pong mga processes at ang kanila pong mga sistema po dyan. Okay, maraming salamat. So buksan na po natin ang ating open forum. Simulan natin kay Yusek Rocky. Good morning, Secretary. Good morning po, Attorney Belica. From Jillian Cortez po ng Business World, the 2021 national budget has been ratified by lawmakers on Wednesday. When do we expect the President to sign it? Will he sign it immediately this week, or do we expect a later timeline in case he needs to review it? As of 12 noon po, hindi pa po natatanggap ng palasyo ang supposedly copy ng 2021 budget, no? Patuloy po kami nag-aantay at ang bibigyan po natin ng kasiguraduhan bibilisan naman po ng palasyo ang pagsusuri sa budget para malaman kung mayroong mga specific line item na i-veto ang presidente. Pero siyempre po, lahat yan dapat mangyari ngayon na dahil kinakailangan magkaroon tayo ng budget pagdating ng 1 ng Enero. Second question po ni Jillian Cortez, Dangerous Drugs Board Chairman Catalino Cuy said
that making the Philippines drug-free by the time the president's term ends in 2022 is not longer a realistic goal. What can the palace say about this, since this was the campaign promise of the president, who promised to eradicate drugs in 6 months? What can he still promise now that 4 years have gone by? Sa korte po, ang sasabihin ko, objection, misleading, Yusek. Kasi hindi po yun ang sinabi ni Yusek Kuy. Ang sinabi po niya, yan pa rin po ang ating goal na maging drug-free ang Pilipinas by 2022. Pero mangyayari lang po ito kung paiintingin ng mga lokal ng pamahalaan yung kanilang mga ginagawang hakbang para maging drug-free ang ating mga barangay. Sa ngayon po, ang mabuting balita, out of 42,045 barangays, 20,538 na po ang drug-free. At kampante pa rin po tayo kung makipagtulungan po talaga ang lokal na pamahalaan na yung natitirang 14,308 barangays ay magiging drug-free pa rin pagdating po ng pagtapos ng termino ng ating presidente. Thank you, Secretary. Melo Acuña, please. Thank you, Yusek. Good afternoon, Secretary, and nice seeing you. It's International Human Rights Day today. Yes. Ano po kaya nagawa ng pamahalaan para malutas o maayos ang crime solution efficiency ng law enforcement agencies? Well, patuloy po ang pagtutulungan natin sa iba't ibang ahensya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa abroad po, sa mga UN bodies para po mapainting pa po yung efficiency ng ating kapulisan. At ngayon po, nagdadaos nga po ng human rights sa meeting ang DOJ kung saan nag-keynote po ang ating presidente, at importante po talaga na paintingin pa natin yung kakayahan ng ating kapulisan na bigyan ng katugunan ang mga kriminal, at the same time, respetuhin po ang karapatang pantao ng lahat. Yeah, Secretary, on another plane, although may relasyon pa rin ito, may mga unsolved crimes pa rin. Let me cite the killing of Father Tito Paez 4 years ago. Ano po kaya ang gagawin ng pamahalaan para malutas itong mga unsolved crimes na ito? Marami na po tayong ginawa dyan. Una-una po, yung mas malapit na koordinasyon sa panig po ng piskalya at ng ating kapulisan. Kinakailangan po talaga mag-coordinate sila dahil importante na gabayan kaagad ng mga piskal, no? Yung mga tinatawag na inquest fiscals, lalong-lalo na kung ano yung ebidensya na kinakailangan nila para maisampa ang kaso, lalong-lalo na pag ang nalabag ay karapatang mabuhay, no? Bukod pa po dyan, patuloy po naman yung technical training ng ating mga kapulisan para mas sa pagpaprocess po ng physical evidence, dahil alam po natin na ang mga testigo pwedeng takutin, pwedeng bayaran, pero ang physical evidence po ay hindi nagsisinungaling. Salamat po. Para po sa ating panauhin mula sa ARTA kay Director General, matanong ko lamang po, ano po yung naging impact ng COVID-19 sa delivery ng basic services ng pamahalaan? Sapagkat ayon po sa tugon sa akin ng Civil Service Commission, bagaman merong work from home strategy at merong alternative work arrangements, meron pa ring impact ito sa serbisyo. Kayo po ba may nakikitang negative impact sa efficiency ng ating government employees? Thank you. Salamat po sa katanungan na yan, Sir Melo. Initially po talaga nakita ho natin na meron ho talagang slowing down kasi wala ho talagang kumbaga wala hong playbook ang COVID-19. Yeah. Subalit as we went on, and I think it goes for all of the agencies and even the IATF and how we conduct things, then nakita ho natin nag-speed up ho yan. Nung una pong siguro mga first 2 months, nakita po namin, pati ho kami sa ARTA, ang amin pong mga hearings na nakaschedule ay hindi ho namin ma-proceed until we were able to do it everything online. So there are two major impacts, Sir Melo. Yung una po, doon po sa mga government agencies, syempre nung lumabas na ho yung guidelines sa civil service, alternative work arrangements, then we had to, of course, we have to choose which is the most applicable sa inyo. So kasama ho yan. Second, doon naman ho sa mga siniservisyohan natin, Sir Melo, hindi ho yung sila katulad na lamang ng dati na pumupunta sa opisina, they have to observe yung mga health protocols. Ang ginawa ho ng ARTA, para makatulong din po, nag-issue ho kami ng
guidelines, MC or Memorandum Circular 2020-06 na kung saan po ay nagbigay ho ng guidelines para sa government agencies on the reissuance of permits and licenses. Dun sa mga permitting and licenses po, certifications, linatag ho natin ang ibang mga techniques at mga pamamaraan na pwede hong i-apply ng government agency katulad ho pag going online, data sharing between government agencies, yung tinatawag ho natin na automatic extension ng mga mapapaso na mga permits and licenses. Yan ho yung mga low-lying fruits at pati ho syempre yung automatic approval ng mga pending applications. Ang isa ho bilang huli is nakita ho natin doon ho sa parte ng ARTA, ang marami din pong mga dumating na mga, of course, na mga reklamo na social services related sa amin, no, na humihingi ho ng tulong na tinulungan ho natin i-facilitate like sa SAP, yung mga LGUs naman po na nagbibigay din ho ng tulong. So, yun ho nakita ho namin ang influx ng mga paghingi ho ng tulong sa amin hong ahensya. Opo, pero ayon din sa Civil Service Commission, 94% ng kanilang respondents nakapag-adapt naman dun sa alternative working arrangements. Thank you very much. Have a nice day. Thank Salamat. you, Salamat po, Melo. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. Question from Rose Novedari of Hataw. Gaano daw po katotoo na papalitan sa pwesto ni DOJ Assistant Secretary Yap si Immigration Commissioner Morente? Nako, no information po. I cannot comment. Question from Chris Jose of Remate Online. Umaapela po si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes kay Pangulong Duterte na atasan na ang DSWD para sa agarang pagpapalabas daw po ng social pension para sa mga indigent senior citizen. Ang hirit po ng kongresista ay ngayon sanang Kapaskuhan ay matatanggap na ng mga senior citizen ang kanilang social pension mula July hanggang December 2020. Well, sinanggunin po natin itong puntong ito sa DSWD at sa datos na binigay nila sa atin, 78.8% naman po ay naibigay na ng DSWD yung mga pensyon ng ating mga lolo at lola. Nakabigay na po sila ng pensyon sa 2,973,736 senior citizens as of second semester of 2020 at ang halagang na-disburse po ay mahigit pa po sa 8.9 billion. So talaga pong meron lang pong konting delay kasi hindi naman po pwedeng magtipon-tipon po ang mga seniors sa pagtanggap ng kanilang mga pension galing po sa DSWD. So hayaan nyo po, tataasan pa natin yung porsyentong yan habang patapos po ang taon. Question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. So far daw po that the DOT has been flagging social mass gathering in tourist spots after the fact. How can the government better implement health protocols now that the tourism industry is slowly opening up? Well, una-una po, umaapela po tayo sa ating mga kababayan. Talaga pong ang tanging paraan para mapatupad itong lahat ng mga minimum health protocols ay ang pagsunod ng lahat ng mga Pilipino. Kaya po natin binubuksan ng turismo, napakadami na pong nagugutom sa sektor na yan. Pero hindi po ibig sabihin, babaliwalain na natin yung mga napatunayan ng pamamaraan para mapabagal po ang pagkalat ng COVID-19. Mask, hugas, iwas. Doon po sa nakita ko rin sa Baguio, no? Nagbukas po sila ng isang open market dyan po sa Session Road na mukha naman po epektibo ang pagso-social distancing. Ito po ay nakamit siguro ng Baguio dahil na rin sa disiplina ng mga taga Baguio at saka mas maraming pulis po nagpapatupad ng social distancing. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Trish Tirada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, nakita na po ba ng Pangulo yung report ng telcos and ng NTC, at least yung naging briefing last time? And may we know his reaction? And at the same time, moving forward, is he still keen on shutting down any network? Well, the next scheduled opportunity I will see the President is this afternoon. No? So, I have no idea po kung talagang nakita niya yung report, but I'm confident that the President actually monitors our press briefings regularly. Mm-hmm. Sir, yung NTC noted that other countries are faring well in terms of internet speed ranking because the government themselves
spend for infrastructure. Yung ibang government, sila yung nagko-control talaga sa kanilang networks. So looking back, sir, do you think December was a fair deadline? And considering, sir, yung naging assessment and nabanggit po ng NTC about yung sa participation ng government in other countries, is Malacanang keen or the President keen on adding a budget to DICT para masuportahan po yung pagtatayo ng infrastructures on improving the signal po? Alam ko po na nagkaroon na rin po tayo ng budget para sa national broadband, no? Pero meron po tayong pulisiya na pinasa ng Kongreso na nagsasabi na talagang ang pag-unlad ng telecoms industry ay idinalagay natin sa kamay ng mga pribadong kumpanya, no? Dahil tayo nga po ay nag-liberalize, hindi lang po sa kuryente, kundi na rin sa telecoms, no? So, well, bagamat, ang sabi ko nga po is nasa pipeline na po yung NBN na bubuhayin muli, no? Naging controversial po yan dahil dun sa tinatawag na tongpats nung nakalipas, no? Pero ngayon naman po siguro, sisiguraduhin ng Presidente walang tongpats yan, makakatulong po yan, bagamat I personally have serious questions kung yan po ang solusyon dahil ng mga panahon ng NBN ZTE, isa sa mga sinasabi nga natin is dahil nga po sa bilis ng pagbago ng teknolohiya, mas mabuting nasa kamay nga po ng mga pribadong sektor itong broadband network, no? Dahil sila ay makaka-adjust, samantalang kapag gobyerno naglagay niyan, static, no? So, pababayaan ko na po muna yan sa ating mga mambabatas because they are the policy makers of the country. So what is the ideal ranking for Malacanang, for the Philippines in terms of... Well, sa akin po, talagang tinitignan ko yung mga bansa na kapareho nating na ekonomiya, kapareho ng ating pag-unlad ng ekonomiya, at yan po ay Vietnam at saka ang Thailand. So ang Vietnam po ay nasa 18, ang Thailand ay nasa 16, pero parang mahirap pong tanggapin na nauna pa sa atin ang Laos, no? Nauna pa sa atin ang Myanmar. Wag naman po. Kaya nga po tama rin na bastunin pa rin ng presidente mga telecoms, no? Dahil hindi naman po pwede na hindi na nga namin sinulat dyan na pati ang Myanmar nauna pa sa atin, no? Ang katotohanan, nauna lang tayo sa Indonesia at saka sa Timor-Leste. And that's not something that we should be proud of. Sir, on another issue, ano po yung position ng Malacanang dito sa NLEX issue? Do you support the move of Valenzuela City to suspend the business permit of NLEX because of unresolved troubles that it caused to the city? But aside from Valenzuela din po kasi, sir, yung similar problems were encountered in different parts of NCR. How does Malacanang intend to help resolve this problem? Any marching order po sa DOTR? Well, syempre po, no, ang TRB ay isang ahensya na nasa ilalim po ng ehekutibo, no? At nagsabi na po ang TRB na itong bagay nito ay dapat maresolba ng mga operators ng ating expressway at ng mga lokal na pamahalaan. Hindi naman po natin po pwedeng ipagkait sa mga lokal na pamahalaan yung kanilang jurisdiction na mag-issue ng business permits, no? Dahil yan po ay nasa batas din, nasa local government code at kasama po sa konsepto ng local autonomy na kabahagi rin po ng ating saligang batas. But at the same time, kinakailangan din nilang isipin na babalansahin natin to dahil yung mga proyekto na gaya ng expressways na dinevelop po ng mga pribadong sektor, baka mamaya ma-turn off mga future investors kung palaging mangyayari ito. Pero ang TRB po, ang posisyon nila, kinakailangan talagang magkaroon ng pagbabago pagdating sa ating mga operators. Kinakailangan mag-replace ng kanilang mga luma at mga depektibong sensors para mapabilis yung daloy ng mga sasakyan. Kinakailangan mag-relocate, mag-reposition ng RFID installation ng reloading lanes. Kinakailangan magkaroon ng maintenance, improvement, upgrade ng kanilang mga system software. Kinakailangan ng enhanced public traffic management at improve customer service assistance, among others. Thank you So po. we Salamat po, adopt, of Secretary. course, the recommendations of the TRB and TOTO. Thank you, Spoke. Salamat po. Thank you po. Thank you, Trish. Punta tayo ulit kay Yusek Rocky. Thank you, Secretary. From Virgil Lopez of GMA News Online, Congress has appropriated 72.5 billion pesos for COVID-19 vaccine procurement, storage, and distribution in 2021, which is lower than the 83 billion proposed under the Senate version. Would this be enough? Tingin ko po sapat po yan. Kasi nga, dun sa scheme na ipapatupad ng DOF, hindi pa nga po galing sa national appropriations yung 72 billion na initially kinakailangan natin para sa 60 million na katao na mababakunahan, no?
Kung maaalala nyo po, napakaliit lang nung initial amount na kukunin natin sa budget kasi hindi nga natin alam kung kailan lalabas yung bakuna. Pero ngayong malinaw na lalabas siya pagkatapos po maipasa ang budget, nandyan na rin po yan. No? So tama rin po yan. Pero bukod pa po dyan sa na-appropriate na ng Kongreso, nandyan pa rin po yung mga pwede nating utangin na napakaliit naman ng interest rates sa mga multilateral lending agency gaya ng ADB at ng World Bank at saka doon sa mga bansa mismo na nagmamanufacture ng bakuna. I would say na since linagay po yung halagang 7.2 billion na enough na para sa 60 million at meron pa tayong leeway para umutang, ay ang tingin ko, sapat-sapat po ang ating magiging pondo para mag-angkat ng mas mahigit pa sa 60 million dosage. No? Dahil ito po ay para pasigurado lang na yung pinakamahihirap ay magkakaroon ng bakuna. So yung excess po, para sa lahat na po yan. Ang second question po niya, Senator Panfilo Lacson has questioned the move of the Bicameral Conference Committee to increase the 2021 budget of the DPWH to 694.8 billion pesos despite its low disbursement rate in past years. How will the government address such low utilization record? Hindi ko po alam kung totoo na mababa ang absorptive capacity ng DPWH. Nung kongresista po ako, I noted that, no, at least in the first two budgets na nag-participate ako. Pero ang alam ko po, nung lumipat na ako sa Malacanang, substantial po yung talaga yung pagtaas ng absorptive capacity na tinatawag ng DPWH. At ang DBM po, yan din ang dahilan kung bakit binabawasan nila yung pondo ng mga ahensya pagdating po doon sa budget na pinopropose ng Malacanang. Dahil bakit nga naman sila magpopropose ng mas mataas na budget kung hindi naman nagagastos yung budget sa mga nakalipas na taon. So ang aking sagot po dyan, I'm not sure if the DPWH absorptive capacity is very low. I've not had the opportunity to verify, but I will check. But I can assure you po na yan po yung dahilan kung bakit yung mga ilang ahensya na kinu-question ng mga senador at mga kongresista kung bakit maliit ang budget na binigay ng DBM, yan nga po ay dahil sa tinatawag na absorptive capacity. Kung hindi nagagastos ang pondo ng mga nakalipas na taon, bakit nga naman sila bibigyan ng mas mataas pang pondo? Ang third question po niya, given President Duterte's constant tirades against the Makabayan Bloc and the CPP, NPA, NDF, is the President's leftist tendencies before and even after he assumed office just for show? Well, alam mo, ang presidente naman po, prangka eh. Pumayag nga siya na maging kabahagi ng kanilang legal front, no? Yung naunang organisasyon ng karapatan, no? Nung siya'y kumampanya bilang presidente, siyang sinuportahan ng Makabayan Bloc. Binigyan niya ng representative sa kabinete ang Makabayan Bloc. No? Ito po'y nagpakita na handang makipag-ugnayan at makipag-bayanihan ng presidente sa lahat ng mga Pilipino kasama na itong Makabayan Bloc. Pero ang punto nga po ni presidente, kailan ba titigil itong labanan? Bakit hindi ba kasi itigil na, ibaba na yung kanilang mga armas at gawin na lang ang pakikibaka doon po sa Kongreso at sa mga legal na pamamaraan? So, matapos po ang 4 na taon, bumitaw nga sa suporta nila kay Presidente ang Makabayan Bloc at sinasabi lang naman po ng Presidente ngayon ang katotohanan. Itigil na ang arms struggle at yan po ay hindi katanggap-tanggap na ang Pilipino pumapatay sa kapwa Pilipino. Thank you, Secretary. Salamat din. Pierre Nada, please. Good afternoon, Secretary. Sir, first question, has President Duterte sought a meeting with the telco representatives? Hindi pa po, no? But I will make sure that he will have access to the reports of all the telcos, to the report of the NTC, as well as to the rankings, no? Before and after he gave warning to the telcos. Right. And then, Secretary, second question. It's been almost a month since President Duterte allowed advance payments for vaccines. May we know when we expect to make our first advance payment? Well, I will have to clarify that. Si Secretary Galvez was supposed to be our guest today, no? Dahil regular updates talagang kinakailangan natin from him, no, as vaccine czar. Pero the target remains that Sinovac will be the first that we can use to vaccinate our people, and it will be in the first quarter of next year.
So, sir, it's a sure thing that Sinovac will be the first vaccine to be approved? That's in the timeline of the vaccine SAR. All right. And then, sir, is an EUA necessary for the advance payment to be made? Is that what we're waiting for? Hindi naman po, no? What we're waiting for is, number one, magkaroon ng supply. Yan po talaga ang problema, yung supply. Pagdating po sa financing, wala na pong problema yan because both the ADB and the World Bank even have already lending window facilities for the vaccine. No? But you're correct, EU will also have a lending facility. Yan nga po yung tinatawag natin mga bilateral agreements with lending institutions from the countries that manufacture the vaccines. Right. Sir, I meant yung EUA, yung Emergency Use Approval, Authorization. Is that required, sir, for us to make the advance payment? Kasi, sir, when you talk about supply, diba, we're actually paying in advance so we can get a supply. Hindi so, sir, po, do we need to wait for the EUA, Emergency Use Authority, just to make the payment? I don't think so, no? Kasi ngayon sa COVAX facility, at ito naman po ay isang programa na sinusulong ng WHO, talagang kabahagi po yan na ikaw ay magbabayad maski walang kasiguruduhan na magagamit yung bakuna, no? So, hindi po kinakailangan yung EUA. So, sir, for the COVAX, when do we expect to pay the advance market commitment? I'll have to check, no? Pero ang sabi ko nga, pagdating sa AstraZeneca, no? And nagkaroon na po ng tripartite agreement at in advance na po ng private sector yung order natin sa AstraZeneca. Okay. Then, sir, last pahabol lang, sir. Just to clarify, when was the last time the President held a cabinet meeting? And when will be the next cabinet meeting? The last time was just recently. I forget the date, no? But I think it was just recently, no? Sir, December? No, not December. It was, kailan ba yun? Hindi ko alam kung November or October yung last time, no? Full cabinet meeting. But I was given notice that there might be another cabinet meeting this coming Monday. All right. Sir, how come hindi na po regular yung cabinet meetings? It used to be every month. Well, COVID. I think that's a very good reason, no? Sir, hindi kaya yung virtual cabinet meeting? Ay, Hindi kakayanin. alam mo niyo po, mas gusto ni Presidente na pag-cabinet meeting, napupulong niya lahat talaga, no? But anyway, regular naman po ang address ng Presidente sa taong bayan. Thank you, Pia. We Alright. go to Yusek Thank you. Rocky. Sa Secretary, nag-follow up lang po si Same Denilla ng Business Mirror about do sa budget kasi na-ratify na nga daw po. Kung nasubmit na daw po ito sa Office of the President, if no, may commitment kaya ang Congress kung kailan nila ito isasubmit? I will have to repeat what I already said. No? As of 12 noon, bago magsimula ang press briefing, chineko po, wala pa pong natatanggap ang Office of the President. Opo, ang question pa rin po ni Same Denilla, dahil sa nasabing development is Malacanang daw po already sure the 2021 national budget will be passed on time. We will take all steps necessary para maging batas po ito on time, pero hindi po sasakripisyo o isusurrender ng palasyo, ng presidente, yung kanyang kapangyarihan na pag-aralan ng budget at siguraduhin na walang dapat na item ng appropriation na dapat ma-veto. So the president will still exercise his power of review and his power of line veto. Opo, may pahabol lang po si Ace Romero. How will the bribery allegations against Sinovac affect the government's plan to buy vaccine? Closest doses from the Chinese firm. Is the government concerned given the accusations involve alleged bribery of regulators? Well, consistent po tayo na papayagan lang natin magamit ang mga bakuna na napatunayan ng ligtas at mabisa laban sa COVID-19. Buong-buo po ang tiwala ni Presidente kay Dr. Domingo. So pagdating po dyan sa mga allegations on bribery, tingin ko po hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, sa vaccine, no, status check tayo. And I asked this question in the context of news na yung Canada will also have Pfizer and they will start distributing this. Tapos yung mga Indonesia is ready to receive yung delivery. Status check tayo, sir. What vaccines ang meron na tayong signed commitment for delivery
And how many doses are those? And kailan yung pag-deliver? So far, ang alam natin yung AstraZeneca has committed to 2.6 billion doses, no? 2.5 ata And Sinovac, or you more. said. Oo. Well, so Status far, of ang action. alam ko po is Sinovac. Hindi ko po dala yung ating timeline, pero sa susunod, dadaling ko po. Pero ang punto lang is, pagdating po ng first quarter, magsisimula na rin po tayo ng pagbabakuna. And that is possible because we've signed a document with Sinovac, or these are just verbal negotiations? Napakahirap sagutin po yan kasi mayroong mga non-disclosure agreements, no? Ang sabi ko nga kay Sec Galvez, bagamat hindi ko naman siya paghihimasukan, gusto ko makita yung mga NDUs na napirmahan na natin para alam ko rin kung anong po pwede kong sagutin at hindi po pwedeng sagutin, no? So let me first review the NDUs and then I will answer, no? As a lawyer. Pero siguro ayaw ko namang na mawalan pa tayo ng bakuna dahil kung ano-ano mga sinasabi natin dito sa press briefing, no? So let me review first the individual non-disclosure agreements that we have signed. All right. So far, sir, it's safe to say that ang sure natin na may bakuna tayo will come from Sinovac and AstraZeneca. Sinovac, no amount yet, no? So, I think we are also Sir- sure because the agreement with Pfizer was brokered by the DFA, no less than Secretary Locsin and Secretary Pompeo. But Pfizer will come in the second and the third quarter. so tatlo, sir, no? At least na signed, sealed, delivered, will be delivered. Yes. Okay. Sir, be honest, nahihirapan ba tayo, sir, to procure? Hindi naman ako nagsisinungaling ever. Hindi naman tayo nahihirapan. Kaya lang, katotohanan, syempre, yung mga mas mayayamang bansa, kinorner na lang yung supply. Pero meron naman tayong mga pamamaraan. At hindi naman po katanggap-tanggap kay Presidente na hindi tayo magkakabakuna dahil siya nga yung parang kauna-unahang leader sa buong daigdig na sinasabing nandyan ang bakuna, no? At matatapos na itong pandemyang ito. And I think Secretary Galvez will take the cue from the President to do anything and everything that is necessary para magkaroon ng bakuna ang mga Pilipino. Sir, ito po ay question ni Tina Mendez. So this is a charge against her allowed number of questions. Sir, may nagpabakuna ka na raw sa Sinopharm? Ha? Nagpabakuna ka na raw, Sinopharm? Nako, hindi ko po alam kung ano yung tanong na yan. That's from Tina, sir. So that's not true? Ay, nako, hindi pa po. Okay. Sige, sir. Sir, yun na lang, last na lang, yung sa testing. Remember in March, we had a little situation with Trish when we were asking you about the mass testing. And now it has dawned on the President na, well, mukhang ang one of the pillars against the spread of COVID is testing. First question, bakit parang belated realization on the President? And number two, is that even possible to provide free, this is according to the President's wishes and guidance, na free testing for all, no qualifiers, just free. If you want to get tested for COVID, you'll get it. Again, regardless of when the President actually realized the importance of testing, it has always been our priority in the IATF and by the vaccine SAR, which explains why isa tayo sa pinakamataas na testing rate ngayon, no? Hindi lang capacity, kundi rate. So actually, I think that question is smooth and academic kasi nangunguna na tayo ngayon sa daigdig pagdating sa actual testing conducted. No? At yung pangalawang question mo ay... Ano yung pangalawang question mo? Possible ba yan, sir? Kasi ang lagi po namin narinig well, sa inyo is PhilHealth, no? Sa ngayon naman, Pero PhilHealth talaga eh. Sa ngayon, PhilHealth ang nagbabayad, no? At yan naman po ay kabahagi kasi nung ating batas na sinulong, Universal Healthcare, na kasama po sa Universal Healthcare yung diagnostic, no? At pati nga yung immunization dapat kasama din dyan. And since yung Universal Healthcare makes everybody a member of PhilHealth, sir, ito also for my education, no? Talk to the regular individual na worried na baka meron siyang COVID but doesn't know how to go about testing. Kanino siya pupunta and talaga bang Red Cross? Pagpunta ko doon talagang zero cost at all. Walk us through the process. Well, pupunta po kayo sa isang testing facility. Ito po yung ginagawa rin namin. Mag-fill up kayo ng form, isusulat nyo po yung PhilHealth number nyo dyan at kukuhanan kayo ng swab. At pagdating po sa Red Cross, depende po kasi yan sisingilin nila kung donated o hindi donated ang machines at saka ang kanilang
ano tawag doon, yung testing kit, no? Pero sa tingin ko po dapat wala ng bayad dahil yung binabayad naman po ng Red Cross ay ng PhilHealth ay pasok po doon sa costing ng Red Cross except kung hihingi kayo ng certification, baka yung certification dapat po bayaran. And everybody is a member of PhilHealth, correct? Under the UHC? Yes, under the UHC, lahat ng Pilipino member ng PhilHealth. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Okay, the last cabinet meeting was October 12, and as I said, I was given notice that there could be a cabinet meeting on Monday before the address of the President to the people. Okay, Yusek Rocky. Yes, thank you, Secretary. Question from Jam Punsalan ng ABS-CBN Online. Human Rights Watch says PRD's or President Duterte's move to disown the narco list is the height of hypocrisy. What can you say about this, and how will the government prevent killings of politicians on the list? On the contrary, the President is being candid. No? The list is from intelligence sources, not from one, but many intelligence sources. And the President was addressing the concern nung pamilya ng Mayor ng Los Baños na baka napatay yung tatay niya dahil sa listahan na yan. Pero ang sinabi nga ni Presidente, iniimbestigahan naman po yung kasong yan. Hanggang ngayon, di pa natin alam kung anong dahilan kung bakit pinatay itong si Mayor po ng Los Baños. Second question po ni Jam Punsalan, on International Human Rights Day, former CHR Chair Eta Rosales said President Duterte is the single biggest enemy of human rights in the country. How is the government addressing this and boosting human rights efforts? Alam mo, matagal ko nang nakasama si Chair Eta. Lahat naman ng presidente, sinasabihan niya ng mga human rights advocates. And the reason is they want to prompt government to still improve their level of compliance with human rights law. The moment human rights organizations cease to castigate governments for their alleged violations of human rights is the time when we have less effective human rights organizations. So talagang trabaho po yan ng mga human rights defenders to call attention of government. Opo, Secretary, may pahabol na tanong si Virgil Lopez ng GMA. Ano daw po ang magiging agenda ng cabinet meeting sa Lunes? Kakasabi nga lang po sa akin na meron kaya hindi ko pa po nakikita agenda. Hayaan nyo po, bago naman mag-cabinet meeting sa Monday, mauuna po yung ating press briefing, so sasabihin ko po kung ano yung agenda. Thank you, Secretary. Thank you po. Okay, so wala na po tayong mga katanungan. Dahil wala na po tayong katanungan and because meron po akong isang affair where I will be representing the President, kinakailangan po nating tapusin ng mas maaga ang ating press briefing. No? Nagpapasalamat po kami sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, kay Yusek Rocky, and I'd like to recognize our guest today from the Philippine Alliance of Educators, my fellow professors and educators, Dr. Abigail Ignacio, my most beautiful aunt, Dr. Romeo Fernandez, Dr. Virginia Gavanes, Dr. Narisa David, Dr. Don Brabante, and Dr. Liza Brabante. Maraming salamat kay Attorney Belica of the Anti-Red Tape Commission. And maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating press briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes na nagsasabing matatapos din po ang lahat ng ating problema, lalong-lalo na dito sa pandemyang ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.